Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Magsiupo ang lahat at tayo'y makinig sa pagbasa sa kasulatan ng paghirang. The Roman Catholic Archbishop of Manila. Appointment. To our brother in Christ, Reverend Father Ramon Jade L. Licuanan. To you, dear Father, whose standing doctrine, prudence, and other qualities we judge to be sufficient for the right care of souls, we hereby appoint your reverence as rector and parish priest of Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, Quiapo Church, St. John the Baptist Parish, Quiapo, Manila. Giving you all faculties, rights, and privileges which by canon law, diocesan statutes, and approved customs are declared inherent to your office, whether in spiritual or temporal matters. We require you to make the profession of faith before me, or our Vicar General, or Vicar Foreign of your Vicariate, whom we also commission to install you in your parish and shrine. Same to be effective on 11 February 2025, unless revoked by me or my successor ad nutum episcopi. Given in Manila this 31st day of January 2025. Signed, Jose F. Cardinal Advincula, Archbishop of Manila. Attested by Father Isidro T. Marinay, Chancellor. Habilin ko sa iyo, minamahal kong kapatid, na bilang rektor at kura paruko, maging mapagmahal kang ama, mapagkalingang pastol, at mabuting guro ng iyong pamayanan upang maakay mo sila kay Kristo na siyang lakas at sigla mo sa lahat ng tungkuling gagampanan mo. Sa harap ng bayan ng Diyos, ngayoy bigkasin mo ang pagpapahayag ng pananampalataya. Ako, Reverendo Padre Ramon J. Lazaro Licuanan, taglayang matibay na pananampalataya, ay sumasampalataya at tinatanggap ang bawat isa at lahat ng nasa simbolo at pananampalataya gaya ng sumusunod. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos. Nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha. Kaysa sa pagkadiyos sa Ama, sa pamamagitan niya ang nilikha ang lahat, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay nanaog buhat sa langit. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, sa ilalim ng kapangyarihan ni Poncio Pilato, naghirap, namatay at inilibing. Muling nabuhay sa ikatlong araw ayon sa kasulatan, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Ama. Pariritong muli puspos ng kaluwalhatian upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggaling sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niluluwalhating kasama ng Ama
at ng Anak. Nagsasalita sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Kinikilala ko ang isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Sinasampalatayanan ko ring matatag ang lahat ng napapaloob sa salita ng Diyos na sinulat kaya't isinalin sa tradisyon at inihahandog ng simbahan sa pamamagitan ng maringal na kahatulan o kaya sa kaparaanan ng ordinaryo at pangkalahatang magisteryo bilang katotohanang ipinahayag ng Diyos at dapat sampalatayanan. Matatag ko ring tinatanggap ang bawat isa at lahat ng itinuturo ng Iglesia Katolika tungkol sa pananampalataya at magandang kaugalian. Sa wakas, ako'y sumasang-ayon ng may kusang loob na pagtalima sa isip at damdamin sa mga aral na itinuturo ng Santo Papa o kaya ng kapulungan ng mga obispo, kung sila ay gumaganap ng tunay na magisteryo kahit na ipinahayag ang mga aral na ito sa pamamagitan ng isang kautusang di natitiyak. Mahal na kapatid, sa harap ng bayang ipinagkakatiwala sa iyo, ulitin mo ang mga pangakong binigkas mo sa iyong ordinasyon. Nangangako ka ba na sa tulong ng Espiritu Santo ay gaganapin mong mabuti ang iyong tungkulin bilang kapanalig at kasama ng obispo sa pangangalaga sa kawan ng Panginoon? Opo. Taos-puso ka bang nagtitika na idaraos ang mga misteryo ni Kristo ng tapat at taimtim ayon sa diwa ng Santa Iglesia sa ikararangal ng Diyos at sa ikapagpagiging banal ng Kristiyano? Opo. Ipinangako mo bang gaganapin ang karapat-dapat at ng buong dunong ang pagpapahayag ng Ebanghelyo at ang pagpapaliwanag ng pananampalatayang Katoliko? Opo. Handa ba ang iyong kalooban na ianib ang iyong sarili araw-araw kay Kristong dakilang pari na naghandog ng kanyang sarili pakundangan sa ating lahat bilang isang ganap na hain sa Diyos Ama? At talaga bang ilalaan mo ang iyong sarili sa Diyos sa ikaliligtas ng mga kaluluwa? Opo. Ikaw ba ay nangangakong magiging magalang at masunurin sa akin at sa aking magiging kahalili? Opo, nangangako ako. Naway bigyang katuparan ng Diyos ang mabuting gawaing pinasimulan niya sa iyo. Bilang bagong pastol ng pamayanang ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang susi ng tabernakulo, gayon din ang mga lugar para sa pagdiriwang ng binyag at kumpisal.
Ikaw naway maging tapat na lingkod at katiwala ng mga misteryo ni Kristo. Sa paglilingkod mo bilang pari, ang bayan ng Diyos ay isisilang muli sa tubig ng binyag, palalaguin ng tinapay ng buhay at salita ng Diyos, papanibaguhin ng mga sakramento, at aakayin sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ayun ko ba? Magsitayo po ang lahat. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong ang iyong salita ay maging totoong tao sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria. Kaming sumasampalataya sa Diyos na totoo at tao ring totoo, ang aming tagapagligtas, ay pagindapatin mong makasalo sa Kanyang pagka-Diyos. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nung mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akaz, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel, sapagkat ang Diyos ay sumasa amin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akong naririto upang sundin ang loob mo. Akong naririto upang sundin ang paghandog, pati mga haing at mga hayop na handang sunugin. Hindi mo naibig sa dambana dalhin, pangyawang salay iyong patawarin. Sa halip ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ika'y dinggin. Kaya
oras mo'y aking inihayag. Saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil sa papahayag. Pagliligtas mo'y ipinagsasabi. Di ko inilihim sa aking sarili, pati pagtulong mo, pag-ibig na tapat. Sa mga lingkod mo'y Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan. Sa kanya sinabi, narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili. At iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
Jesus, salita ng Amang Diyos, mula sa langit na naog, naging tao sa pagsakop sa sala ng sansinukob. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap. At inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo pa ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya ay baog. Ngunit, naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili po tayong nakatayo.
Maupo na po ang lahat. Mabiyayang tanghali po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa ating banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat ay narito ngayon sapagkat tinipon tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ang papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kabunyian, Jose Fuerte Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila, na atin din pinagdiriwang ngayon ng ika-4 na taon mula nung inanunsyo na siya ang ating ama at pastol bilang Arsobispo ng Maynila. Kaya happy 4th anniversary po, Cardinal Joe. Archbishop Rex, Bishop Milo, Bishop Ted, mga kapatid kumpari, at syempre ang ating ama at pastol, bagong ama at pastol dito sa Quiapo, Father Ramon J. Lazaro Licuanan. Palakpakan natin si Father J. Namimiss ko na ho yung palakpakan sa Quiapo, kaya palakpak tayo lagi. Napakaganda at napakaangkop po na pinili ni Father Jade na sa kanyang pagtatalaga ito ay mangyari sa kapistahang ito, pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat yun ang dahilan kaya narito si Father Jade. Siya ay sinugo dito sa Quiapo upang ipahayag ang mabuting balita tungkol kay Jesus Nazareno. Kaya't ipagdasal natin si Father Jade. At upang matanggap niya ang biyaya ng isang tunay na tagapagpahayag, hayaan ninyong kunin natin ang inspirasyon at aral sa 3 mga tauhan sa pagbasa natin ngayon sa Ebanghelyo na ating narinig kanina. Ang una po ay si Anghel Gabriel. Siya'y sinugo ng Diyos sa Nazaret. Bakit sa Nazaret? Bakit hindi sa Jerusalem? Samantalang sa Jerusalem, nandun ang templo kung saan nakatira ang Diyos. Sa Jerusalem, nandun ang palasyo kung nasaan ang hari. Sa Jerusalem, nandun ang mga pantas, ang mga mayayaman, ang mga makapangyarihan, ang mga influencers. Pero hindi sa Jerusalem nagpunta si Gabriel. Nagpunta siya sa Nazaret. At alam natin, walang kwenta o walang sinabi ang Nazaret. Hindi nga siya nabanggit sa lumang tipan. Kaya nga, may kwento pa nga, pagdating ng panahon, sasabihin pa ni Nathaniel, meron bang mabuting galing sa Nazaret? Sapagkat ang Nazaret ay lugar ng mga maliliit, mga dukha, mga walang sinabi, mga walang tinig. Pero Nazaret ang pinili ng Diyos, ang pinuntahan ni Anghel Gabriel, sapagkat ang kanyang pagpapahayag ay may pagkiling sa mga maliliit. Pagpapahayag ng may pagkiling sa maliliit. Father Jade, ito sana ang biyayang matanggap mo na higit sa lahat ang iyong pagpapahayag, ang iyong paglingkod ay nakatuon sa mga maliliit. Ang tahanan ni Jesus Nazareno dito sa Quiapo
ay isang Nazaret, sapagkat ito ang lugar ng mga maliliit. Ito ang lugar ng mga walang tinig. Kaya nga sila nagpupunta dito. Kaya sila tumatakbo sa Nazareno, sapagkat wala na silang mapagbalingan pa. Kaya't Father J, dito ang aming dasal sa iyo, magpahayag ka ng may pagkiling sa mga maliliit. At hindi lang Quiapo ang Nazaret. Kung nasaan may mga dukha, kung nasaan may mga maliliit, kung nasaan may mga inaapi, ito ay Nazaret. Kaya't hindi lang dito sa Quiapo, at natitiyak ko, yan ang nararanasan mo ngayon. Hindi ka lang dito sa loob ng simbahan ng Quiapo. Sa pagtulong sa mga nasalanta, sa mga mahihirap, sa mga dalaw Nazareno, pinapalaganap mo ang pagpapahayag na may pagkiling sa mga maliliit. Sapagkat may espesyal na puwang sa puso ni Jesus Nazareno ang mga maliliit. Ang simbahan ng Quiapo ay para sa mga maliliit. Kaya't ang iyong pagkapastol ay para din sa kanila. Ang ikalawang tauhan ay si Maria. Nang ipinahayag ni Anghel Gabriel sa kanya ang panukala ng Diyos, tinanggap niya ito. At hindi lang siya pinagpahayagan. Pagkatapos niyang pagpahayagan, siya rin nagkakandarapang magpahayag. Kaya't alam natin pagkatapos ng kwentong ito, pinuntahan niya agad si Elizabeth. At siya'y nagpatotoo sa Diyos sa kanyang dakilang awit. Sapagkat kay Maria makikita natin ang pagpapahayag ng may patotoo. Ang unang biyaya, Father Jade, pagpapahayag ng may pagkiling sa mga maliliit. Ang ikalawang biyayang hangad namin sa iyo, pagpapahayag ng may patotoo. Sapagkat madaling magsalita, yun nga lagi ang biro sa atin dito sa Quiapo, magaling lang daw tayo sa sigawan, magaling tayo sa biba-biba, pero patutunayan natin sa tulong mo na mga deboto ng Poong Jesus Nazareno ay nagpapahayag ng may patotoo. Hindi lang tayo magaling at pang-traslasyon. Hindi lang tayo pang-debosyon. Ang tunay na deboto ay disipulo ni Jesus Nazareno. Sabi nga ni Cardinal Chito, walang makakaunawa sa deboto kung hindi kapwa deboto. At ang tunay ding mauunawaan ng mga deboto, Father Jade, ay yung mga nagpapatotoo sa kanilang pinapahayag. Alam na mga deboto kung hanggang salita lamang tayo. Alam na mga deboto kung ang buhay natin ay tunay na nagpapatotoo kay Jesus Nazareno. Ang ikatlong tauhan na hindi masyadong halata, katulad ni Anghel Gabriel at ni Maria, ay walang iba kung hindi si Jesus Nazareno. Sapagkat nang tinanggap ni Maria ang panukala ni Gabriel, nabuo si Jesus Nazareno. Oo, ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, pero nabuo siya sa Nazaret. Kaya nga, siya ay si Jesus Nazareno. At hindi lang si Gabriel ang sinugo, hindi lang si Maria ang namili, si Jesus Nazareno rin. Pinili tayo dahil bagamat siya'y Diyos, pumayag siyang maging tao para tayo maligtas. Sapagkat ang kanyang pagpapahayag ay may pagmamalasakit. Oo, Father Jade, iyon ang tatak Nazareno, may pagmamalasakit. Kaya nga, yan ang dasal namin sa iyo. At dasal po ninyo sana
sa lahat kaming mga pari at lahat ng mga deboto, tayo'y magpahayag ng may pagmamalasakit. Father Jade, masdan mo, ang dami-daming tao at alam ko sa nakalipas na 2 buwan, nakita mo ang dami ng tao. Pero alam mo naman din, kaya sila nandito hindi dahil sa iyo. Baka ilan lang ang may kakilala sa iyo dahil ang mas maraming nandito ngayon at yon ay nasaksihan at naranasan naming lahat. Kaya sila nandito hindi dahil magaling yung pare, hindi dahil malamig ang simbahan, hindi dahil kumpleto ang pasilidad. Sa katunayan nga, mainit, masikip, maingay. Pero nandito pa rin sila dahil hinahanap nila si Jesus Nazareno. Nauuhaw sila sa pagmamalasakit ni Jesus Nazareno. At sana iyon ang maibigay mo sa kanila, ang pagmamalasakit ni Jesus Nazareno. Father Jade, simple lang naman ang mga deboto. Madali namang patawanin ng mga yan. Madali namang makontento ang mga deboto. Madali rin namang sumunod. Madali rin naman silang sumuporta. Ang nais nilang tunay sa kanilang pagpunta lalo na dito sa Quiapo ay ang maranasan ang awa, pag-ibig at pagmamalasakit ni Jesus Nazareno. At naniniwala ako, kayang-kaya mo yun. Kaya nga, siguro ngayon, meron ng Nazareno on the go. Dahil on the go lagi si Father Jade. On the go sa pagpapahayag. Pagpapahayag ng may pagkiling sa mga maliliit. Pagpapahayag ng may patotoo. Pagpapahayag ng may pagmamalasakit. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po si Father Jade. Basbasan niyo po si Father Jade. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Lumuhod po Nagkatawang tayo. tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak Pinak ni Santa Mariang Birhen, Magsitayo na po. pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog si kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sa tapat na pagsunod ng pinagpalang Birhen Maria, nagkatawang tao ang Diyos sa piling natin. Tinatawag tayo ng misteryo ng pagkakatawang tao upang lumapit sa ating mapagmahal na Ama sa pamamagitan ng anak na naging tao. Taglay ang kababaang loob at pagtitiwala, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makita bilang kumikilos na buhay na katawan ni Hesukristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway maunawaan na nakipag-isa si Kristo sa bawat tao nang siya ay nakipamuhay sa ating piling.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga siyentipiko at teknologo naway magsikap ng may dakilang layuning itaguyod ang dangal at kaligayahan ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inang nagdadalang tao naway masayang tanggapin ang bagong buhay sa kanilang sinapupunan, katulad ng pagtanggap ni Maria sa kanyang anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Naway ang ating bagong rektor at kora paroko ay mag-alab sa biyaya ng ordinasyon na kanyang tinatanggap sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay upang maiakay niya ang ating pamayanan sa kaligtasan at kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali na katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, gayon din ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng salitang nagkatawang tao, inilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan, ang balangkas ng aming pang-araw-araw na buhay na ginawang banal ng iyong anak, na aming kapatid sa pananampalataya, na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, marapatin mong tanggapin ang paghahain ito ng iyong sambayanan upang ang kinikilalang pagsisimula ng pag-iral nito noon pa mang ang iyong anak ay magkatawang tao ay siyang ikagalak sa pagdiriwang nito ngayong dakilang kapistahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging di naiiba sa amin. Noong lukuban ng Espiritu Santo, ang mahal na birheng nananalig sa pagbabalita ng anghel. Siya ay dinala sa sinapupunan ng maibiging inang si Maria, kaya't natupad ang iyong pangako. Sa sambayanan mong unang hinirang at naganap ang higit pa sa inaasam ng lahat ng mga bansa ng sangkatauhan. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiabit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin mo sa aming kalooban ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay. Ang pinananaligan naming Diyos na totoo at taong totoo na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay sa bisa ng kanyang nagliligtas na pagkabuhay sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid kong Arsobispo at Obispo, Reverendo Padre Jade Licuanan, ang ating bagong talagang rektor at kura paroko, mga kapatid na pari, diakono, Marlioso at Reliosa, mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno, mga minamahal na kapatid kay Kristo. Isinusugo ko ngayon si Father Jade sa bagong misyon na maging pastol ng Quiapo. Dahil ang Quiapo Church ay parokya rin ni San Juan Bautista, tuturuan ka ni San Juan Bautista at ang pamayanan ng Quiapo kung paano magmisyon. Ang hangaring makita si Jesus Nazareno at may pakita si Jesus Nazareno. Una ay makita si Jesus. Matalas ang paningin ni Juan Bautista para mapansin ang Mesiyas. Tila dumaraan lamang si Jesus, ngunit kahit dumaraan lamang siya, nakita siya kaagad ni Juan Bautista. Ibig sabihin, mapagmatyag at mapagmasid si Juan Bautista. Masipag at matiyaga niyang kinilala ang pagkatao ng Mesiyas upang kahit na ang karaniwan na pagdaan ng Mesiyas ay hindi palalampasin, mapapansin niya pa rin at lilitaw sa kanyang paningin. Mga kapatid, ito rin ang hangad ni Father Jade dito sa Quiapo. Gusto niyang makita si Jesus Nazareno. Gusto niyang makita si Jesus sa inyong mga pamamahay at hanap buhay, sa mga lansangan at pamilihan, sa mga kwentuhan at pagdiriwang. Father Jade, naririto si Jesus sa Quiapo. Naway makita mo siya sa simple at karaniwan. Mga deboto at pamayanan ng Basilika at Dambana ni Jesus Nazareno, matupad niyo nawa ang misyon na makita si Jesus. Ang ikalawa naman ay ang maipakita si Jesus. Nang makita ni Juan Bautista si Jesus, agad-agad niyang itinuro ang Mesiyas sa mga lagad niya. Hindi siya natukso na itago na lamang ang pagkatao ni Jesus upang sarili niya ang mas makita at mas sumikat.
at siya na lang ang sundan ng mga alagad. Sa halip, itinuro niya agad si Jesus. Si Jesus ang Mesiyas, hindi si Juan. Kaya't nang makita niya si Jesus, hindi siya nagpakita o nagpresenta ng sarili. Ipinakita lamang niya si Jesus. Mga kapatid, ito rin ang hangad ni Father Jade dito sa Quiapo. Gusto niyang maipakita si Jesus. Gusto niyang maipakita ang awa at pagmamahal ni Jesus Nazareno. Father Jade, ang tanging hiling namin ay ipakita mo sa amin si Jesus. Hindi mo kailangang magpakitang gilas at magpakitang kisig. Ipakita mo lang lagi si Jesus dito sa Quiapo, sa bawat deboto, sa bawat pamilya, sa bawat mananampalataya, sa bawat taong naghahanap kay Jesus. Father Jade, naririto si Jesus sa Quiapo. Akayin mo nawa ang buong bayan ng Diyos dito upang sama-sama ninyong maipakita rin sa amin, sa buong simbahan, sa buong mundo na naririto nga si Jesus. Lalo nyo nawang maipakita sa amin ang pagmamahalan, pag-uunawaan at pagtutulungan na siyang presensya ni Jesus Nazareno dito sa Quiapo. Dito sa Quiapo, matupad nyo nawa ang misyon na maipakita si Jesus. Makita si Jesus at maipakita si Jesus. Ngunit sa totoo lang, nauuna lagi na makita tayo ni Jesus. Bago pa natin makita si Jesus, bago pa natin maipakita si Jesus, nakikita na tayo ni Jesus. Kitang-kita na niya tayo. And when Jesus sees through us, Jesus sees us through. Kapag nakita tayo ni Jesus, tatangkilikin niya tayo, tutulungan niya tayo, sasamahan niya tayo, at bibiyayaan niya tayo. Ipinagkakatiwala ko sa inyo si Father Jade. Pagbuhusan niyo siya ng inyong pagmamahal at suporta. Ang pagmamahal ninyo ang uhubog sa Kanya upang magiging mabuting pari. Ang malalim na pananampalataya ninyo sa Diyos, ang katapatan ninyo sa panalangin, ang pagsisikap ninyong maging tapat, ang malasakit ninyo sa inyong pamayanan at sa isa't isa, ang huhubog kay Father Jade na maging mabuting pastol ng pamayanang ito. Katulad ng ginagawa ninyo tuwing traslasyon, naway magtulungan kayo sa pamumuno ng inyong bagong pastol upang lahat kayo ay makaranas sa pagmamahal ng mahal na poong Jesus Nazareno. Pagpalain nawa kayong lahat ng Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Amen. Kung maaari po ay sandali muna tayong tumayo. Tumayo po tayo at buong pagmamahal at paggalang po natin na batiin ang ating mahal na Birhen ng Benaora, ang mahal na ina ng ating Panginoon. Habagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buot kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Mahal na Birhen ng Benaora, Panalangin mo kami. Salamat po. Upo po tayo muli.
Bakit mo tinanggap ang Quiapo? Sa totoo lamang po sa dami-dami ng mga mensaheng natanggap ko, pagkatapos na inanunsyo ni Bishop Jun Sescon sa kanyang online 12:15 p.m. Mass dito sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno noong January 29, yan po ang hindi ko inaasahan na itatanong sa akin. Diyan po ako napaisip ng malalim. At ang tanging sagot na sumagi sa aking isip ay isang katanungan din. Ay, pwede palang tumanggi. Oo nga naman. Bakit nga ba hindi ako tumanggi? Napagtanto ko ang dalawang dahilan na ito. Una, ay dahil sa salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa makakapal na pader ng Holy Apostles Senior Seminary. Noong panahong ako ay seminarista pa. Ito ay ang salitang plunge na bukang bibig ni Father Ben Carlos S.J. na siya ding nagdisenyo ng formation program ng special seminary na ito na para sa mga binatang lalaki na mukha ng mga tito o tatay ng mga seminarista ng San Carlos at LMI, lalo na sa classroom. Ang pinakamalapit na translation ng plunge sa Tagalog ay tumalon ka. Kahit hindi mo alam kung malalim ang tubig, kung ano ang nag-aabang sa iyo sa ilalim nito, o kung kaya mo bang lumangoy. Basta plunge. Sa puntong ito ay nais ko pong pasalamatan ang lubos sa kagalang-galang Bishop Milo Vergara, Obispo ng Diocese ng Pasig. Kesa din pong aking naging rektor, ng ilang beses din po akong naproseso sa seminaryo. Pero sa pagkain, siguradong kayo ay magkakasundo. Maraming salamat po, Bishop. Salamat po sa HAS community. Ikalawang dahilan ay tinuro sa akin ng mga kabataan. Sa loob ng 21 taon, from 2003 hanggang 2004, ako ay naglingkod sa mga kabataan ng Archdiocese ng Maynila. Ang mga kabataan kasama yung young adults po natin sa ating mga pamayanan, parokya man o campuses, dormitories or movements, ang nagturo sa akin na laging maging handang maglingkod, na may sariwang sigla at nakakahawang saya. Dahil po sa kanila, I have always been challenged to innovate and animate my priestly ministry all these years. Sa punto pong ito ay nais kong pasalamatan ng mga kabataan sa friendship at encouragement na ibinigay nyo sa akin. Salamat sa Archdiocesan Commission on Youth kasama ang mga ministries na kabilang dito. Paano nga ba ako napunta sa ACY? Ito po ay pinamana sa akin ng ating batang obispo ng Diocese ng Balanga sa Bataan at ang dati nating rektor at kura paroko na nagbigay ng napakagandang homilya para sa mga maliliit sa pagpapatotoo sa aking buhay at ang pagpapakilala sa Jesus Nazareno. Ang lubos na kagalang-galang Bishop Jun Sescon, maraming salamat po, Bishop, sa pagkipaglakbay at sa pagtitiwala sa akin. Nais ko din pong pasalamatan ang nagbigay sa akin ng pagkakataon o pribilehiyo na maglingkod sa lahat ng mga kabataan at youth ministries sa buong bansa sa pamamagitan ng Episcopal Commission on Youth ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, ang chairman po ng ECY, ang lubhang kagalang-galang Archbishop Rex Andrew Alarcon. Sa inyo ko po napatunayan na ang isang genius na tao ay pwede din palang maging funny. Salamat din po sa lahat ng ECY bishops at ang sekretariat. Sa makatuwid, ang dalawang dahilan po ay ang challenge to plunge at ang ikalawa, sana wala na pong kokontra, ay ang aking pagiging bata. Ang kokontra, mamaya, walang lechong baka.
Salamat po pala, Sister Norma Lim, na ang napiling language of love sa mga pari ay pagkain. Speaking of mga pari, tignan niyo po kung gaano karami ang mga paring narito. Approximately 10,000. Hindi po, mga 200 po yata. Binibilang ko po mula doon eh. Dikit-dikit po kasi kayo eh. Hindi ko kayo mabilang. Hindi pa po ako nagkakaroon ng ganitong karaming pari sa mga nakaraang okasyon sa buhay ko. Maraming salamat po sa mga kapatid kong pari. Mula sa Archdiocese ng Maynila, mga pari sa iba't ibang dioceses at religious communities, sa aking mga batchmates na nakita ko, I think I saw Father Rack, Father Jojo, at of course, saka 60-year-old kong classmate na si Father Noel Elnar ng Antipolo, at ang small but terrible na Father August Pulido ng Parañaque. Baka lang po, interesado kayo makakilala ng pari. I'm not sure kung naririto siya. Pari na, general pa. Ang matagal ko na pong kaibigan na si Brigadier General Reverend Father Dan Tansip. Nandito ka ba, General? Pupunta raw siya. O ba nakikipaggera? Ayan. Ang totoo po, I always find joy and comfort in the presence of brother priests. Ang saya po ng makasama sa pagtataguyod ng maituturing kong super parish na Quiapo Church, sina Father Robert, Father Jonathan, Father Kim, Father Paul, Lolo Frank, Father Frank, Father Itoy, Father Reverend Deacon Richard. Bakit ganito na lang po ang saya at lakas na naibibigay sa akin ng mga kapatid na pari? Ito po ay dahil sa nakalakhan kong isang malaki pero buo at masayang pamilya. Salamat po sa aking family at extended family at napakaraming mga kaibigan na turing namin ay kapamilya na rin. Sa nagsisilbing prayer warriors ko na pinangungunahan ng aking 3 pagkagaganda na mga kapatid na sina Ate Vicky, Ate Susan at Ate Beth. Isa lang naman po ang naging dahilan kung bakit sa simula ay ayaw ng nanay ko na ako ay maging pari. Maliban sa dahilang mababawasan ng pagdami ng aming maganda at gwapong lahi. Ito ay ang tumanda ako ng walang mag-aalaga at nag-iisa. Bago pa sila kunin ni Lord, nakita na nila ang exponential na pagdami ng aking mga kaibigan. Mula pa po sa mga parokyang napaglingkuran ko sa aking Benjamin program, hanggang sa mga parokyang namalagi ako, maraming salamat po. Sa mga kaparokya ng aking first love na parokya, Our Lady of the Most Blessed Sacrament Parish sa Pasay, at sa itinuturing kong pinakamasayang sulok ng Archdiocese, ang San Felipe Neri Parish sa Mandaluyong. Sa mga naging co-formators at community ko sa San Carlos Seminary. Sa pinagmulan kong Flock of the Holy Spirit Charismatic Community ng Immaculate Conception Cathedral sa Pasig. Sa unang nagbigay ng karanasan sa akin ng pagmimisyon, ang Young Ambassadors for Christ Ministry na ang spiritual director noon ay ang lubhang kagalang-galang Bishop Teodoro Bacani. Maraming salamat po. Sa hindi ko na po mabilang at marahil hindi ko na maalala na naging kalakbay at kaibigan na rin sa iba't ibang pagkakataon at larangan, kagaya ng ACY, ECY, ang Federation of National Youth Organizations, Servium Community, Greenbelt Chapel, Landmark Chapel, Veritas 846, ang radyong totoo, Katok Tahanan Program, the Feast Community ng Bellevue, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Holy Land at Marian Pilgrimages, World Youth Days, at naririto po ngayon ang dating ambassador ng Lisbon na tumulong po sa atin noong 2023 World Youth Day, si Ambassador Cookie Feria. Maraming salamat po. At of course, ang Catholic Mass Media Awards na narito po ngayon, si Sir Edgar Cabangon at si Sir Benji Ramos. Maraming salamat. Sa inyo pong lahat, pakiusap ko para po lalong maging masaya ang nanay ko sa langit. Pakialagaan po ako pagtanda ko. At sa bagong regalo sa akin ng Diyos, ang aking bagong pamilya at mga kaibigan, ang pamayanan ng Quiapo Church
sa mahigit 80 personnel, daang-daang volunteers, libu-libong ihos del Nazareno, sa mga benefactors and donors, sa mga kaparokya, sa mga kadeboto, sa iba't ibang local government units ng lungsod ng Maynila, tagapagtaguyod mula sa Malacanang, kapulisan, barangay officials, maraming salamat po. At sa kanyang kabunyaan, Cardinal Jose F. Advincula na ating pastol sa ating arkidiocese. Maraming salamat po, higit sa inyong tiwala sa inyong lingkod ay ang makaamang patnubay at kalinga. Itutuloy po namin ang aming pagiging debotong disipulo patungo sa pagiging misyonerong disipulo. Dalangin at pag-asa namin po na nasa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay dumami pa ang mga misyoneryong maglilingkod sa mas nakararaming tao sa mas malaking bahagi ng mundo. Pakititigan po ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Sa ating harapan, ano po ang lumalabas na interpretasyon po ninyo? Gusto ko pong magpasalamat kay Archbishop Soc Villegas sapagkat more than 2 years ago, sa installation ni Bishop June dito, na natili po sa akin ang kanyang sinabi na ang imahe ng Jesus Nazareno ay hindi pabagsak sa lupa dahil sa bigat ng krus, kundi ito ay kanyang pagtayo. Nakatingala na sumisimbolo ng pag-asa. Ang pagtayo at pagtingala ng Poong Jesus Nazareno ang isang matibay na pangako at patunay sa ating lahat na hindi tayo mabibigo sa ating pag-asa. Mahal na Poong Jesus Nazareno, maraming salamat po. Ipakita niyo po ang inyong mukha sa akin nang magawa kong ipakilala at ipakita ang inyong mukha sa iyong minamahal na bayan. Makamtan nawa namin ang biyaya ng iyong tagumpay sa krus. Isugo mo po kami na maging misyonerong disipulo. At sa inyo pong lahat na nakiisa sa banal na misa at nag-alay po ng panalangin sa inyong lingkod, maraming salamat po. Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Viva Jesus Nazareno! Palakpakan po natin ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Purihin ang ngalan ng Panginoon. ngayon at magpakailanman, Ang tumutulong sa atin ang iyang Panginoon. na may gawa ng langit at lupa. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo taglayang kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Picture taking po natin. Cardinal, Bishop with Father Jade. Tapos all priests and Bishop. Tada po tayo sa harap. Lahat po ng pare. Tada tayo sa harap. All priests, Bishop with Cardinal.
Okay, ready? Tingin po sa camera. Official photographer muna po tayo, ha? Okay na po. Father Jade and Cardinal. Father Jade and Cardinal only sa altar po. Yung pong mga bisita, upo muna po tayo. Tatawagin po tayo by group. Father Jade and Cardinal.